Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela John Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo, Seminary Edition. At ngayong araw po ay January 31, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay blasphemy against the Spirit. At ang subtopic po is kasalanang walang kapatawaran at ang scripture po natin ngayong araw ay Matthew chapter 12, verse 31 to 32. And sabi po dito sa ating scripture na, "And so I tell you, every kind of sin and slander can be forgiven, but blasphemy against the Spirit will not be forgiven. Anyone who speaks a word against the Son of Man will be forgiven, but anyone who speaks against the Holy Spirit will not be forgiven, either in this age or in the age of come." Sa Tagalog naman po, kaya't sinasabi ko sa inyo na mapapatawad ang anumang kasalanan at paglapastangan, ngunit hindi patatawarin ang paglapastangan sa Espiritu Santo. Sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ngunit sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin, ngunit sa panahong ito o sa panahong darating. And yung teaching number 1 po natin, yung teaching po natin ngayong araw is 3 characteristics of blasphemy against the Spirit. Na yung teaching number 1 po natin is, it is the sin equating the Holy Spirit with Satan. Na yung teaching po natin ngayong araw is na yung kasalanan daw po natin ay na pag tayo daw po ay walang Lord sa buhay natin or nilalayo po natin ang Holy Spirit sa ating buhay at isa po itong paraan na tayo ay kabilong sa Satan, kabilong kay Satan. And yung Holy Spirit po is malaking kasalanan po ito na walang kapatawaran pag tayo po ay hinusgahan po natin or nagkaroon tayo ng kasalanan na paglapastangan sa ating Holy Spirit is ito po ay walang kapatawarang kasalanan. Na yung mga tao pong ganun is kasama po with Satan and parang nire-reject nila ang ating Panginoong Diyos. And teaching number 2, it is a continuous rejection of the Spirit. Sabi naman po dito na pag tayo po ay nakagawa ng kasalanan, katulad po ng paglapastangan natin at kung ano-ano man na ginawa na atin sa ating Espiritu Santo, ay ito po talaga ay continuous rejection ng Spirit na wala tayong pakialam kasi nga nagawa na natin yung bagay na yun at hindi tayo naniniwala sa ating Panginoong Diyos, pati na rin po sa ating Santong Espiritu. And teaching number 3, it is committed by a hardened heart. Sabi naman po dito na yung pag meron kang blasphemy against the Spirit is ikaw ay committed na hardened heart na ikaw ay committed sa mga kasalanan na ganyan, wala kang pakialam kasi nga nagawa mo na yung kasalanan na yan at wala kang paniniwala sa ating Panginoong Diyos. Pero mas maganda na tayo ay committed sa ating Santong Espiritu dahil tayo ay merong Diyos at alam natin sa sarili natin na may Diyos tayo, kaya hindi natin kailangan gawin yung mga ganong bagay na paglapastangan sa ating Panginoong Hesukristo. And application number 1, do not worry about accidentally committing blasphemy against the Spirit. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na yung pag-accidentally na pagsalita or pagsabi natin or committing yung blasphemy against the Spirit is ito po ay hindi po bigla-bigla lang na nasasabi natin, bagamat yung pagsabi po natin na ganito is talagang sinadya natin yun at ito po talaga ay walang kapatawarang kasalanan na ginawa natin kung dilagpastangan po natin ang ating Panginoong Diyos, pati na rin po ang ating Santong Espiritu. And application number 2,
differentiate the works of the Spirit from the works of Satan. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin na alamin po natin talaga yung gawa ng ating Panginoong Diyos, ng ating Santong Espiritu, at wag po natin tong iparehas sa gawa ng demonyo. And kailangan po natin niya alamin yan, at wag po natin silang parehas dahil hindi po talaga sila parehas. And application number 3, discern the Spirit works through the Word of God. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin na yung gawa ng Santong Espiritu is nagagawa natin ito dahil nga po parang lumalabas sa atin yung mga words of God, yung parang yung mga napag-aralan natin about the Bible is ayun po yung mga Santong Espiritu na Spirit works through the Word of God. And discussion, how can we differentiate the work of Holy Spirit from the works of Satan? Para po sa devotion ng araw na yung gawa po ng ating Holy Spirit is talagang iba sa ating talagang iba sa demonyo, dahil nga po yung gawa ng ating Santong Espiritu is ito po ay all about loving and pagpupuri natin, pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. And yung gawa naman po ni Satan is ito po yung lahat ng kasamaan at iba pa pong mga kung ano-ano na kasalanan na nagagawa ng ibang tao. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.